inaatake nila bakit daw tayong mga Katoliko nagkakaroon ng imahen. Ito po, isang aklat Katoliko, Catechism of Christian Doctrine. Nilatkala po ng De La Salle College. Alam natin ang De La Salle College sa isang paaralan ng Katoliko. No? Catechism of Christian Doctrine, babasahin ko po, ayon sa pagkakaliwat sa ating wika, sa pahina 25 po. Ito po ay tanong-sagot. Number 13, ang pagsamba sa mga santo ay uulamang sa kanilang katauhan. Sagot, hindi. Sumasaklaw dito sa kanilang mga religya at mga larawan. Kahit si Pastor Kibuloy, no? Di ba gumagawa kayo ng mga inukit na larawan? Yan ba'y tinuro ni Kristo? Yan ba'y salangsang sa mga salita ng Diyos? Salangsang, pero hinawakan ninyong Biblia, pero hindi nyo sinusunod. Di ba peke kayo? Brother Francis, you may open your, mag-unmute ka. Okay, for your question. Okay, unmuted. Salamat, Bro Eric. Bro Wendell, ang tanong ko po, when does veneration that's appropriate for saints, when does it become too much? Just that becomes like worship that's supposed to be for God. Kailan po ba masasabing sobra na ang ating veneration? Una, magiging sobra na kung ang pagkilala natin sa naturang larawan, kahit iyo'y larawan lang ng mga santo, ay kinikilalang Diyos-Diyosa na o Diyos na. Pero hindi yan ang opisyal na aral ng simbahang Katoliko, no? Kaya ginagabayan ang lahat ng mga Katoliko, lalo na sa Second Council of Nicaea, it was decreed by the council that sacred images may be honored without idolatry. Yung paghipo, yung paghalik, ay naglalarawan lang sa pagrespeto, no, sa naturang imahen, pero hindi pag-Diyos. Kailan pwedeng magiging sobra na? Kung ang naturang imahen ay kikilalanin nating Diyos. At iyon ang napakalinaw sa Catechism of the Catholic Church. We do not worship the saints. We only honor them as special friends and servants of God. We adore God alone. Kung gawin natin na ito'y kapareho na sa Diyos, yun ay sumobra na, kapatid. Us on sacred images. Brother Wendell? So, ang paksa nating tatalakayin ngayon about sacred images. Ito ang isa sa mga tinetera ng mga nagsusulputang sikta, anti-Catholic Church, at isa sa kanilang argument, making graven images and statues of our Lord Jesus and even all saints, para sa kanila, ito'y absolutely forbidden by God. Besides, according to them, it's a violation of God's commandment umano. At ang palagi nilang ginagamit, mga kapatid, ay ang Exodo Kapitulo 20, sandali muna. Okay. Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 6. Ito ang palaging ginagamit nila. But in Exodus chapter 20, verses 3 up to 6, God forbids making graven images for the purpose of idolatry. But God does not forbid the making of graven images per se. Elsewhere, He commands that statue and other graven images be carved for religious purposes. So the Catholic Church permits statues and images, sacred images, because they remind us of unseen things. But it condemns the idolatry of statue worship. Malinaw yan sa ating opisyal na aral. Sa batay sa
Our Catholic Faith by Monsignor Luis Larabore Moro, we do not worship the saints. We only honor them as the special friends and servants of God. We adore God alone. So malinaw ang doktrina natin tungkol sa graven images. No? At during the council of ikalawang konsilyo ng Nicaea, it was decreed by the council that sacred images may be honored without idolatry. Yun ang opisyal na aral ng simbahang Katoliko. So, what is the purpose of these images? Catholic use statues, even paintings, and other artistic objects to recall, to remind the person depicted because it brings us reminders of their presence through their image representations. Just as it helps to remember one's mother by looking at her photograph. On the other hand, images of saints, statue of the prophets, angels, Jesus, and Mary helps us to recall the example of the saints by looking at picture of them. So, some anti-Catholic Protestants, kung tandaan natin mga kapatid, meron silang mga larawan nga sa mga aklat nila at kahit sa Bible pictures in Sunday school for teaching their children. Therefore, it should not be a big issue since most of the anti-Catholic Protestants denominations have their pictures in their founders and their man-made church. Tandaan natin, kahit nga si Felix Manalo, kahit nga si Joseph Smith, si Ellen Goldwhite, meron silang mga imahen o larawan. Pero isa-isahin natin itong mga ginagamit nilang talata at mga argumento, mga kapatid. Una, nahin natin ang nakasulat sa Exodo Kapitulo na ginagamit nila, Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o kawangis man ng anumang anyong nasa itaas, nasa langit, o nasa ibaba, sa lupa, o nasa tubig, o sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila, o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanghibughoin na aking dinalaw ang kalapastangan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na saninlahi ng mga napupuot sa akin. So, malinaw po ang talata na ginagamit. Ito ang isa sa mga paulit-ulit na gagamitin ng ating mga kapatid. At hindi lang yan, ito pang nakasulat sa Deuteronomy chapter 5 verse 8, "You shall not make for yourself an idol in the form of anything in heaven above, or the earth beneath, or in the waters below." So sabihin nila, yan, napakalinaw umano na sa Biblia, mariing ipinagbabawal ang larawan at dagdagan pa nila mga kapatid na talata na palaging ginagamit nitong mga anti-Catholic dahil ito may kasabihan tayo na ang mga anti-Catholic pag magigipit sa larawan kumakapit, no? Ito Leviticus Kapitulo 26 versikulo 1. "Do not make idols or set up an image or sacred stone for yourselves.
Do not place a carved stone in your land to bow down before it. I am the Lord your God. So, sabihin nila, yon ang utos ng Diyos. Kaya, sabi nila, malinaw na ang simbahang Katoliko ay nagkasala batay sa mga talata na binabanggit nila. Typically, anti-Catholic Protestants, armed with these verses, mga kapatid, and often try to use it against Catholics. But these passages are not appropriate to use against Catholic images, statues, mga larawan ng mga santo. Why? Because these images pointing out in making of paganic idols or what we call false gods. According sa diksyonaryo, idol is any representation of a false god which worships by pagan people during biblical times. Mary, saints, Peter, and Paul are not idols or false gods, but they are servants of God in heaven. Especially our Lord Jesus Christ, a Son of God. The same with their representation images is not considered as idols or false god. Ano po ba ang definition sa Harper's Bible Dictionary tungkol sa idols? Ito po ang ating mabasa. All idols are images, but not all religious images are idols. Malinaw pala na lahat ng mga Diyos-Diyosan ay imahen, pero hindi lahat ng mga imahen ay Diyos-Diyosan o reliyosong imahen. However, the true idols or false god are not existed before. Simply because the idols, the false god, has no real existence. Tingnan natin ang pahayag ni San Pablo sa 1 Corinthians chapter 8 verse 4. On the subject of eating foods dedicated to false gods, we are well aware that none of these false gods exist in reality, and that there is no God other than the one. At kung gamitin natin ang salin ng Good News Bible, ito din ang ating mabasa. So then, about eating the food offered to idols, we know that an idol stands for something that does not really exist. We know that there is only the one God. Yon ang malinaw na mabasa natin sa naturang talata kung ano ang idol. So, idol, false god, has no real existence. Then Mary, the saints, and our Lord Jesus Christ are not valid to compare as idol. As idols. Just because they were once lived and existed in this earth before. So, napakalinaw mga kapatid kung pag-aralan natin ang Biblia, what the Lord God really forbid or prohibited us to make are those images of idols, the false gods, that being worshipped by pagan people during the biblical times. They does not recognize Lord God in heaven. Instead of worshiping these following names of idols like Baal, Astoreth, Astartes, yung Golden Calf, Zeus, at marami pang mga Diyos-Diyosan. Halimbawa lang, binanggit yan sa Judges chapter 2 verse 13. They deserted Yahweh to serve Baal and Astartes.
Yun ang ilan sa mga Diyos-Diyosan na binanggit. Sa 1 Kings chapter 11 verse 33, ito din ang ating mabasa. For he has forsaken me to worship Astarte, the goddess of Sidonians, Chemos, the god of Moab, Milcon, the god of the Amorites. He has not followed my ways by doing what I regard as right, or by keeping my laws and ordinances as his father David did. At sino pa yung mga Diyos-Diyosan na yan na binanggit sa Biblia? Sa Psalms chapter 106 verses 19, ito ang mabasa natin. They made a gold calf at Sinai and worshipped that idol. They exchanged the glory of God for the image of an animal that eats grass. At sino pa yung mga Diyos-Diyosan na binanggit diyan sa Biblia? Malinaw mga kapatid sa Gawa Kapitulo 7 versikulo 41, ito din ang ating mabasa. It was then that they made the statue of a calf and offered sacrifice to the idol. They were perfectly happy with something they had made for themselves. Yun ang mga binanggit na Diyos-Diyosan sa Biblia. Nasa Romans pa, no? Si Baal sa Romans chapter 11 verse 4, mga kapatid. What answer did God give him? I have kept myself 7,000 men who have not worshipped the false god Baal. So sila si Baal, ang mga Diyos-Diyosan, mga kapatid. Napakalinaw ang binanggit sa naturang mga talata. The above passages of the Bible describes the different names of paganic idols, the false god, and which God forbidden us to make in Exodus chapter 20, verse 4, Deuteronomy chapter 5, verse 8, and even in Leviticus chapter 26, verse 1, in which the anti-Catholic Protestants misinterpreted. Therefore, logically, having images of saints, Mary, Jesus, and even the angels is not forbidden. It's not forbidden. And absolutely not idolatrous. And not even a violation of God's commandment. Just because they are not false gods. The worst thing is that if we interpreted that the passages of Exodus chapter 20 verses 3 up to 6 and Deuteronomy chapter 5 verse 8, Leviticus chapter 26 verse 1, literally that the Lord God commanded us not to make any images at all, then he would later contradict himself, since he also ordered man to make images of angels and even serpent. So, malinaw yan sa Biblia. So, this would be appear that he himself would be the first who violates his own commandments as well. So, in order to make it clear what really the Lord God forbid or prohibited us to make are those paganic idols, the false gods. Whereas, he ordered to make angels, cherubims, and even serpent, which are not related in connection to idols. If cherubim and the bronze snake was ordered by God to make, while the face of lions,
the face of man in the temple were not ordered, but permitted, and made holy this in the temple. Therefore, logically, images of saints, Mary, Jesus, and the prophets is also understandably, mga kapatid, included and permitted. If having images inside the churches is wrong, then Jesus and his apostles, Peter, Paul, and John, should have destroyed the figures, or they should upset or dismayed about these things that they have saw in God's temple. Why? First, Jesus have entered the temple to pray. Saan natin yan mabasa? John chapter 10 verse 23. And Jesus was in the temple, walking up and down in the portico of Solomon. Tandaan natin na ang templo noon pa man, Exodo sa Ezekiel 41:17, may mga nakaukit na nalarawan. And even the apostles of Jesus, St. John, St. Peter, they went in the temple and pray. Mabasa natin yan sa Acts of the Apostles chapter 3 verse 1. Once, when Peter and John were going up to the temple for the prayers at 9th hour. See? Pumunta sila sa templo upang manalangin. Hindi lang yan. Even St. Paul himself prayed in the temple according to Acts chapter 22 verse 17. After I had returned to Jerusalem, and while I was praying in the temple, I fell into a trance. So, sila'y pumasok sa templo, sila'y nanalangin, at kung tingnan natin ang nakasulat sa naturang talata, ang templo noon, Ezekiel 41:17-22, may mga imahen. This means that Jesus, his apostles, permitted these images being displayed on the temple. Thus, having images in the Catholic churches is not wrong. Besides, nowhere in the whole Bible that Jesus upset about this, or he destroyed these images inside the temple. Dahil ang binabanggit nila na talata palagi, yung tingnan natin, pag-aralan natin ang konteksto, balikan natin, Exodo Kapitulo 20, versikulo 3 hanggang 5 tungkol sa Diyos-Diyosan. Kung gagamitin natin ang talata, ang translation ng mga protestante, lalo na yung The Living Bible, ito po ang ating mabasa. You may worship no other God than me. You shall not make yourselves any idols, no images of animals, birds, or fish. You must never bow or worship it in any way. Nor I, the Lord your God, am very possessive. I will not share your affection with any other God. So, malinaw binanggit sa tinatawag na Protestant na salin, mga kapatid, na anong klaseng Diyos-Diyosan pala ang Exodo Kapitulo 20 na palagi nilang ginagamit laban sa atin. Larawan pala ng hayop, ibon at isda. Yun ang mga kinikilalang Diyos-Diyos noon, na kinikilala talaga nilang Diyos, ngunit hindi tunay na Diyos. Yun ang binanggit. Ibon, isda, at may sumusamba pa sa buwan noon, sa bituin, sa araw. Tingnan natin ang nakasulat sa Deuteronomio Kapitulo 4, versikulo 17-19. Hayop sa ibabaw ng lupa, ibon ng anumang gumagapang o ng anumang isda, huwag ninyong sasambahin ang araw, buwan, bituin o alinmang bagay sa kalawakan
na nilalang ni Yahweh para sa tao. So, malinaw mga kapatid na binanggit sa naturang talata ang mga Diyos-Diyosan na ipinagbabawal na ang akala ng mga anti-Catholic, yun ay mga larawan ng mga santo. Sa Biblia, merong sasabihin kasi nila, di po ba sa simbahang Katoliko, may mukha ng larawan ng mga babae at lalaki? Di po ba bawal yan sa Deuteronomio Kapitulo 4, versikulo 6? Ito po ang ating mabasa. Baka kayo'y mangagpakasama at kayo'y gumawa sa inyo ng isang larawang inanyuan na kawangis ng alinmang larawan na kahawig ng lalaki o babae. Di po ba sabi nila, may lalaki at babae. Si Maria umano, babae. Lalaki yung ibang mga santo. Di po ba ang Katoliko umano ang tinatamaan diyan? Balikan natin ang naturang talata sa unang mga hari, Kapitulo 11, 33-35 mga kapatid. Ito ang mga larawan ng mga babae at lalaki na mariing ipinagbabawal noon. No? Ginawa ko ito, binanggit na natin yung English translation nito, ginawa ko ito sapagkat tinalikuran niya ako at naglingkod kay Astarte, ang Diyos ng mga Sidonyo, kay Simos, ang Diyos ng Edon, at kay Molek, ang Diyos ng Amomita. Hindi siya namuhay ng ayon sa kalooban ko. Hindi niya ginawa ang gusto ko at hindi niya sinunod ang aking mga utos at tuntunin. Hindi niya sinundan ang halimbawa ni David. So, yun ang mga lalaki at babae na mga Diyos-Diyosa noon. Malinaw niyan sa unang hari, Kapitulo 18, versikulo 19, binanggit yung mga Diyos-Diyosan mga kapatid. Ngayon, kung tingnan natin sa Biblia, mayroong mga banal na mga bagay na nakasulat diyan na dapat umanong gamitin natin sa paraang banal. So, kung hindi isa ang mga larawan ng mga santo, ano po ba ang mga banal na bagay na mga nagsusulpotang sekta ngayon? Sa Karunungan ni Solomon, Kapitulo 6, versikulo 10, ito ang ating mabasa. Ito ay mga banal na bagay. At kung gagamitin ninyo na parang banal, kayo rin ay magiging banal. Kapag matutunan ninyo ang mga aral na ito, maipagtatanggol ninyo ang inyong sarili sa araw ng paghatol. So, yung mga banal na bagay ang binanggit dito. At alam nyo ba yung mga images, mga kapatid, magiging banal yan sa pamamagitan ng pagbabasbas. Gamit din ang banal na tubig with the proper formula according to the intentions of the church. Kung tingnan natin ang mabasa, may pagbabasbas talaga nandyan sa Biblia. Tayo lang mga Katoliko ang gumagawa nito maliban sa mga pirated na nangungopya din. Ito ang mabasa natin. Exodo 39, versikulo 43, tiningnan ni Moises ang trabaho nila at nakita niya na ginawa nilang lahat. Iyon ayon sa iniutos ng Panginoon, kaya binasbasan sila ni Moises. See? May pagbabasbas talaga mga kapatid. At ang doktrina ng mga sulpot na sikta, ng mga anti-sacred images, na Biblia lang. Ang di mabasa sa Biblia, di gamitin. Pero alam nyo ba mga kapatid, na sa Biblia, ang gamitin sa pagbabasbas, banal na tubig, holy water,
Napaka-biblical talaga sa holy water. Gamitin natin ang Numbers chapter 5 verse 17. Ito ang ating mabasa. Then he shall take some holy water in a clay jar and put some dust from the tabernacle floor into the water. So, pansinin ninyo, may nabasa tayong holy water o banal na tubig. At saan ba ito gagamitin? Kung tingnan natin ang mabasa sa Biblia, mga kapatid, mabasa natin na gagamitin yan sa pagbasbas talaga. No? Nasa Levitico Kapitulo 5, versikulo 15, yan. Kaya kung tingnan natin, balikan natin ang nakasulat sa Biblia, lalo na sa ikalawang mga Kronika, Kapitulo 3, versikulo 10, ito ang ating mabasa. Nagpagawa siya ng 2 rebultong kerubin na yari sa kahoy sa loob ng dakong kabanal-banalan. Binalot din ito ng ginto. Ito ang argumento kasi ng mga kapatid natin sa iba yung pananampalataya. No? Ano po ba yung argumento nila, mga kapatid? Na si Moises lang ang inutusan ng Diyos sa Exodo Kapitulo 25, versikulo 19-22. Bakit kayo nakasal? Kung yun ang argumento nila, di po ba mabasa natin sa ikalawang Kronika, mga Kronika Kapitulo 3, versikulo 10, na may rebultong kerubin. Wala naman tayong mabasa na ginawa, ngunit hindi ipinagiba yan. Wala tayong mabasang inutos yan ng Diyos. Kaya, kung sabihin nila, nag-Diyos-Diyos tayo dahil may mga imahen tayo sa harap mismo natin sa simbahan, mga kapatid, yun ang konklusyon nila sa karamihang mga tumalikod na sa simbahan Katoliko. Kaya, magtanong tayo sa kanila, inosente nga ba talaga sila? O kaya'y ignorante lang? Tandaan natin ang nakasulat sa Juan Kapitulo 7, versikulo 24, na huwag kayong humatol batay sa nakikita, kundi humatol kayo ayon sa nararapat. Di dapat hatulan batay sa nakikita, batay dahil lang may mga larawan. Ang konklusyon, mga kapatid, lahat na ng mga larawan ay ipinagbabawal ng Diyos. At kung tingnan natin ang Biblia, may utos ang Diyos sa Exodo 25, 19-22, mga kapatid, na gawa ng larawan ng kerubin. No? At yun paalaala sa kanya. At kung tingnan natin ang Numero Kapitulo 7, versikulo 89, itong mabasa natin. At nang si Moises ay pumasok sa tabernakulo ng kapisanan upang makipagsalitaan sa kaniya, ay narinig nga niya ang tinig na nagsalita sa kaniya mula sa itaas ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban ng patutuo na nasa gitna ng 2 kerubin, at siya'y nagsasalita sa kanya. So, tandaan natin na ang naturang larawan ng 2 kerubin ay nagsimbolo sa presensya mismo ng Diyos. At sa Biblia, tuwing sila'y dadalangin, mga kapatid, dadalangin sila sa harap ng 2 kerubin. Kung tingnan natin ang ikalawang Hari, Kapitulo 19:15, nanalangin si Ezekias ng ganito, Yahweh, Diyos ng Israel, na nakaluklok sa trono sa ibabaw ng mga kerubin. Kayo lamang ang Diyos
sa lahat ng kaharian, sa ibabaw ng lupa, kayo ang lumikha ng langit at lupa. See? Nanalangin sila sa harap mismo ng larawan ng kerubin, mga kapatid. Kaya, sa Biblia, may babala ang ating Panginoon Jesucristo. Anong ang babala sa ating Panginoon Jesucristo? Yung mga sagradong bagay umano, huwag niyong ibigay sa mga aso. Huwag niyong ibigay sa mga baboy. Ayon mismo sa ating Panginoon, sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 6, ito ang ating mabasa. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang mga bagay na banal. Baka pagkatapos ay kayo ang balingan at sakmalin nila. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas sapagkat yoyorakan lamang nila ang mga iyon. Ano po ba yung dapat huwag ibigay? Tandaan natin, mga kapatid, sa aklat ng mga Protestante, lalo na yung pamagat na Roman Catholicism by Loren Bettner sa pahina 2, nakasulat kasi diyan na the Roman Catholic Church produced the Bible and that we receive it from her. So, tayo, yung banal na aklat ay galing sa atin. Pero, huwag ibigay sa mga aso. Sino po ba yung mga aso na yan kung ang Biblia ang babalingan natin? Ito ang mabasa sa Isaiah 56:11. Oo, ang mga aso ay matakaw. Sila'y kailanman ay walang kabusugan. At ang mga ito ay ang mga pastor na hindi nangakakaunawa. Sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako, bawat isa'y sa kanilang pakinabang. Bawat isa umano sa kanilang pakinabang. I am Catholic, I am the light, I am the gospel, I am the